po ang Diyos na tinabuhay. Muli po isang magandang gabi at mapagpalang gabi sa lahat ng mga laging gutom at uhaw sa ating Panginoon. Sama-sama po tayo ngayong gabi live sa Project 3, Quezon City. So tayo pong lahat ay mag-ready ng ating mga puso at pupunuan na naman tayo ng mga kapahayagan ng Panginoon. Expect mo, kapatid, na mayroon na namang gagawin ang Diyos sa iyo, sa personal mong buhay at sa buong pamilya natin. Sakop ang pagpapala doon. Kaya sa lahat ng mga handa na, ulitin ko po, pasensya na kung na-delay, medyo hindi po agad na-anticipate yung cellphone na gagamitin. Ipagpatawad nyo po, walang dalang cellphone from yung sa pang-church natin na iwan yata sa Iligan. So naghanap dito ng gagamitin. Sorry po, patawad po. At kung mapansin nyo po, yung atin pong live ngayon ay hindi po siya maihiga. Live na. Hindi po maihiga sapagkat nagbago po yata ang Facebook ngayon kaya naka-normal lang po siyang nakatayo. Pero ang importante, yung gagawin po ng Diyos, yung pangungusap ng Panginoon through our pastor and prophet Roderick Isalona. So get ready! Tayo pong lahat ay muli munang umawit sa ating pong Panginoon, dakilain at ating pong sambahin siya, i-ready ang ating mga puso upang tuluyang makapasok ang mayamang kapahayagan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Oh, thank you Lord. Purihin ka aming Diyos, aming Ama, aming dakilang Panginoon. Maraming salamat. Ang gabing ito ay para sa iyo at naway mapapurihan ka namin at masambang lubos. Purihin ka, O Diyos. Sa iyo ang karangalan, kalwalhatian. Itataas ang kamay sa pagsamba, ngalan mo purihin ko. Sa iyo ang karangalan, kalwalhatian. Itataas ang kamay sa pagsamba, ngalan mo purihin ko. Dakila ka, makapangyarihan ka, walang katulad mo. Walang katulad mo. Dakila ka, makapangyarihan ka, walang katulad mo. Walang katulad mo. You deserve the glory, O Lord. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Galing po sa ating mga puso, sabihin natin, dakila ka, makapangyarihan ka, walang katulad mo. Siya nga po, Panginoong Diyos, walang katulad mo. Dakila ka, makapangyarihan ka, walang katulad mo. Walang katulad mo. Galing sa ating mga puso, hayaan nating marinig ng ating Ama. Dakila ka, makapangyarihan ka,
aming puso at buhay, O Diyos. Walang katulad ka. Walang katulad mo, Jesus. Walang katulad mo. Mananatili, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Lord, walang pwedeng makakatulad sa iyo. At maraming salamat na muli ang oras na ito ay ginawa mo na namang espesyal upang kami ay makareceive na naman ng buhay na mga kapahayagan ng inyong salita. Maraming salamat na sa lingkod ninyong gagamitin ay malayang malaya ang pagdaloy ng mga salita mo, Panginoon. At maraming salamat na sa lahat ng mga kasama namin ngayon, bawat mga tahanan na nagbukas para sa gawaing ito, Panginoon, ay inyo pong pagpalain. Lord, hindi ka papayag na hindi makaka-receive ng pagpapala ang lahat ng mga ito. Maraming salamat, O Diyos, at makaka-expect kami, Panginoon, something great is going to happen sa lahat ng mga uhaw na laging ikaw ang isinisigaw, Panginoong Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Amin ang tagumpay, talunan ang kaaway. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, precious Holy Spirit. Isa pong bless at magandang Wednesday evening po sa ating lahat. Medyo late na po, no? Isang oras po kaming na alantala o na delay sa napakarami pong mga kadahilanan, mga minamahal, ano po. Technical yung iba, at saka syempre galing pa po sa paaralan itong si David, at saka sa trabaho si Brother Darrell. Yun, so dalawa po yung manpower natin ngayon dito na tumutulong sa amin. So yun po ang no? So at any rate, sabi nga huli man daw at magaling, nakakahabol pa rin, ano ho. So praise God. Wala po ako monitor sa gabing ito dahil ang aming pong medyo meron din talagang grabe atake ng kaaway, ano ho. Kahit nga po sa media, sa Wi-Fi internet, meron ding konting diferensya. So I trust na hindi po magkaroon ng problema, mga minamahal, ano, sa ating pong pag-i-stream ngayon. At nagpapasalamat na po kami. Wala kayo ba may papahiram sa akin na kahit yan ilabas sa flat screen? Kung pwede. Kasi hindi ko makita kung sino yung mga bumabati, mga minamahal, ano ho. So, kinakailangan bumili na yung aking pong unit ay ginamit po. Kasi naiwan po kasi yung tawag nire smartphone. Naiwanan, hindi na ipadala sa akin yung ginagamit po sa Iligan, naiwan po sa Iligan. Okay, so live po tayo ngayong gabi at marami nga po ang posibleng magtaka, ano ho, dahil nga ang ating pong format ngayon ay vertical, vertical. Anong tawag yan? Parang portrait. Pagka naka-page daw ho, pagka naka-profile or recording,
possible po na maganito, pero dahil hindi ko alam, maraming salamat po sa Facebook o sa Meta o kung ano man yun, kay Mr. Zuckerberg sa bago nilang format. Hindi ko po maintindihan bakit binago po nila. Pero maraming salamat sa mga bumati po sa atin at sama-sama po tayo sa isang oras, na mag-sharing tayo ng mga salita ng Diyos. Mga minamahal, maraming salamat. Ang dami ko pong gustong batiin ng, alam niyo po ngayong gabi ay gabi ng pagpapasalamat. Wow, hindi uso sa atin ang Halloween, ha. Wala pong horror dito, mga minamahal. Hindi po tayo tumatangkilik sa mga kapistahan na may kinalaman sa lagim. Wala. So hindi po tayo dyan, ha. Pag tayo po yung mga anak ng Diyos at mga Christians, hindi po uso yung gabi ng lagim, ha, mga minamahal. Okay. So alam ko po na marami po ang excited at salamat sa ating pong faithful followers sa Apostolic Church of the Lord Ay, nako. Yung pala yung pupunta akong simbahan sa Cebu. Apostolic Church of the Lord Jesus Christ na pinangungunahan po ni Pastor, Bishop and Senior Minister, mga minamahal, Pastor Ernie Augusto. Okay? Yan po, kapangalan po ng church natin. Kaya nasabi ko, Apostolic Church of the Lord Jesus Christ. Ano po? Isa sa atin naman, Apostolic Church of Jesus the Messiah. Ayan, Apostolic Church of Jesus the Messiah na meron na pong 3,000 plus. Mga minamahal, salamat sa 3,000 plus na yan na sumusuporta po sa atin po. Thank you sa inyo pong pag-follow. Maraming salamat at baka sabihin po ninyo, ay gawa-gawa lang ni Pastor. Hindi po gawa-gawa yan. You can ask lahat po ng miyembro ko or kasama ko na nandyan sa admin, sa admin, kasi may admin po itong Facebook, itong page natin na meron na po tayong, ewan ko kung kayang ipas para maniwala po kayo kung uubrang ipaskill ni Sister Faith yung dami ng ating pong followers. Glory to God. Hindi po natin pinagmamalaki yun. Tayo po'y nagpapasalamat sa mga sumusubaybay sa atin kahit tapos na po yung pandemic. Mga minamahal, maraming salamat po. Maraming salamat. Faith, kung kaya mong ilagay yung report ng latest update ng Facebook sa sumusunod po sa ating pong page. Yan, So, ako po ay nagpapasalamat, at nagdideklara ng mayayamang blessing sa BOT Apostolic Church of Jesus the Messiah, ACJM Manila. Mabuhay po, na binubuo po ng 3 grupo. Ayan, 3 grupo po yan na nagsama-sama and we're growing. At maging ang ACJM Iligan, shout out po tayo sa Women of Destiny at saka sa WOW, Women of Wonders. Yon, mga minamahal, Wow, hindi po wow. Okay, so maraming salamat sa mga nanonood sa atin, alam niyo po, ako po'y walang patid ang pag-iyak. Ilang araw na po ako nagpre-pray at sige iyak, mga minamahal, nakikinig sa boses ng Panginoon kasi napaka-importante po noon. Ang inyo pong lingkod ay hindi lang po nagpapastor, ako po ay nasa apostolic at prophetic ministry din. So hindi naman po dapat ipagmalaki yun. Kaya lang para malaman ninyo kung ano yung nature nung trabaho ni Brother Roderick, mga minamahal. Okay, Brother Roderick na lang. Okay. So nagpapasalamat po ako sa WOW, pinapangunahan po ni Mami Grace, Sister Cynthia Bernales Cantero, sila Sister Naida, ayan, Villariza, Sister Patilan, Sister Natinga, baka hindi ako mabanggit, maraming salamat sa WOW at sa Women of Destiny. Sila Sister Susan, praise the Lord, Sister Gemma, Sister Ann Velasco, thank you po. At saka Sister Cecil Orbe. Maraming salamat. Baka hindi ako mabanggit.
Sister Nessa. Si Sister Nessa. Mabuhay po kayo, mabuhay. Praise God. Ano po? Glory to God. Glory to God. Okay, so isama niyo din po sa prayer. Cebu, kita-kits tayo. Ako po may schedule ng pagpunta sa Cebu sometime this coming month ng November. Dun nga sa Apostolic Church of Our Lord Jesus Christ. Under po sa pastorship ni Bishop Ernie Augusto. You know. Praise the Lord. Okay. So mga minamahal, ano ba ang ano tayo ngayon? Parites. Mga minamahal, anong parites? Kung may marites po na mare, anong latest? Ito naman parites, pastor, anong latest? Yun. Praise the Lord. Okay, pastor, anong latest? Siyempre, kanino pa po ba ako makikibalita? Alam niyo po, ay dun sa mga kwan na mga nakakapansin. Yan, maraming salamat. Faith page overview. Ayan na po. Ito na po. Ito po yung pinaka-latest na page overview ng FB page ng Apostolic Church. Ito po yung pinaka-latest. Tayo po ay may regular committed followers na bumibilang na po ng 3,082. Mabuhay po. God bless. 3,082. Last 28 days, ang post reach po natin ay 4,283. Post engagement ay 4,328. I pray na maging blessing po sa mga tao ang programa natin. Mabuhay ka din, paring Eddie Lakay. Okay, at yung mga nanonood sa atin. Okay nga, mga minamahal, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Kasi tayo po dito sa Bangon Sundalong Kristiyano, okay, maraming salamat din po pala. Kasi puro anniversary, no? Puro anniversary. Thank you sa mga nag-appreciate sa mga pastor. Salamat, mabuhay sa mga pastor, sa mga church members na nagmamahal ng kanilang pastor. Nako po, daang-daang blessing ang dumating sa inyo. Alam niyo, nakakatuwa itong buwan ng November sapagkat ito po ay Pastor's Appreciation sa mga ano ba? November ba sinabi ko? Buwan ng October, salamat sa mga positibong Christians na ginawang positive ang October. Pastor's Appreciation Month. Bagaman may mga negative din na ginawa naman Pastor's Depreciation Month. Mga minamahal, ito po yung mga nagpaiyak ng pastor nila. Mabuhay din kayo. Praise the Lord. Okay. So ngayon, mananalangin po tayo. Mga minamahal, gano'n naman talaga ang mundo, may yin at yang, may light at darkness, may good and, nagsama-sama na, the good, the bad, and the ugly, mga kapatid, So, we just praise and thank the Lord dahil hindi po pare-pareho lahat ng tao. At maganda po ang topic natin ngayon dahil ito na ang pinaka-latest. Ito po yung pinaka-latest po ito, mga minamahal. Ilang araw po na mensaheng galing sa Panginoon ito na bunga ng, alam niyo po ba na ang tulog ko ay pinakamaaga. Pinakamaagang tulog ko ay 2:00 sa umaga. Alas 2 ng umaga at umaabot pa po yan ng 4 sometimes in the morning. Just seeking and crying to the Lord. At ito po ay very crucial, mga minamahal. Pero bago po ako magsalita, kasi ang aking pong panimula ay in the beginning and sa end times. So the beginning and the end. The beginning and the end. Mamaya, pag-usapan po natin. Manalangin po muna tayo. Almighty God, loving Father, Lord Jesus Christ, precious Holy Spirit, nagpapasalamat po kami sa napakaganda pong gabing ito. Bagamat may mga delays, tuloy pa rin po kami sa Panginoon. Mga tao, mga anak ninyo na hinipo ninyo ang puso na kauhawan at kagutuman ng inyong salita. Maraming salamat, Lord, sa mga taong tinawag ninyo, pinili at kinakausap. Maraming salamat po, Lord. At Ama, we humble ourselves. We come to you in humility. Kung meron po kayong nakikitang mga hindi kaaya-aya o hindi karapat-dapat sa amin, puso, espiritu, kaluluwa, katawan, buong pagkatao namin, hiningi namin ang banal na paghuhugas ng dugo ni Jesucristo. Maraming salamat sa mayaman at malayang daloy ng ilog ng buhay, ang Santong Espiritu. I-bless nyo lahat ng mga partners namin, mga intercessors,
mga supporters, i-bless nyo po sila manifold. Manifold, hindi po kayang bilangin na blessing. At i-bless nyo higit sa lahat. On top of it is your blessed word, yung inyong pinagpalang salita. Itago nyo po si Pastor Roderick o si Roderick Tesalona, itago niyo po ako sa inyong ilalim na hindi po ako ang kanilang makita at madinig, kundi ang Panginoong Yesus. All the glory goes to the Father, in Jesus' name, Amen. Amen. Maraming salamat po, Lord. Okay. Ayun o, teka sandali. Ayun. Mga kapatid, ito ang pag-uusapan natin. Ito ha. Ang Bible natin ay nagtatapos sa Book of Revelation. Ito pong Biblia na ito kasing itim ay Tagalog. Ito yung tinawag na Biblia ng pastoro, Poimen. Poimen Bible. Okay. At ito naman yung isa na Thompson, King James Bible po ito, King James. So, I have both here English and Tagalog Bible. So, either way, kahit ano pa man yan, ang lahat ng Bible ay nagtatapos sa Book of Revelation. Mga minamahal. We have two major divisions ng Biblia na accepted lang po natin evangelicals, and this is the Old and the New Testament, mga minamahal. Yung Old Testament is very much to do with the Jewish or the Hebrew nation. Very much to do with the Hebrew kingdom or Hebrew people or Israel. Ang daming tawag sa kanila, Children of Israel, the Israelites, the Jews, the Hebrews. And ang Old Testament ay, yun ang Bible nila. Ang tawag po nila ay Tanakh. Ilang beses ko na po ito nasabi na ang Tanakh ay abbreviation ng tatlong group ng libro. Tatlong division yung kanilang Bible. The Torah, the Nevi'im, at saka po the Ketubim. Tanakh. Pero sa atin, dalawa lang. Sumasama na po yun. Marami dyan, especially sa mga prophets, sa Psalms, ay may prophecy tungkol sa, from the Torah all the way to the last prophet, Malakay, ay lagi silang nakaturo sa pagdating ng Mesaya. Alam nyo, wala pong bansa o lahi na masyadong mahal na mahal ang Mesaya kundi ang mga Israelites. Kung ito po ay sa mga iba ay ginto at brilyante, ito na po ang pinaka importante pangalawa sa Diyos na sinasamba nila, yung pong pinangakong Messiah. So marami po ang nakasulat sa Old Testament o sa Tanakh patungkol sa Messiah. Sa Genesis, ang unang-unang prophecy ay doon sa Garden of Eden. May Redeemer, may Messiah, may Restorer, may Savior na ipinangako na tinawag po ng Diyos na seed of a woman, na siya pong dudurog sa ulo ng ahas. So doon mas early sa fall ng tao. So makikita na po natin doon, sa bagay, nakalagay naman po sa banal na kasulatan na si Lord Jesus Christ, wala pang ang tao, wala pang mundo, itinakdat nakaplano na, nakatakda at nakaplano na ang magiging kamatayan niya sa cross for the elect's sake. Ayan na po, mga minamahal. Maraming salamat dahil ito po mga binabanggit ko mga verses, I'm sure ay ipopost din po yan dyan sa comment section na si Jesus Christ, the Lamb of God, ay pinatay na from the foundation. He was already slain before the foundation of the world, mga kapatid. Okay? Yun. So, ayan na. So, mga minamahal. So, plano na yan in the beginning. So, tao. Ano doon? Ito po. Masisimulan natin ang Book of Genesis sa napakapambihirang display ng power ng Elohim. Ulitin ko po, Ako,
alam nyo, napakahirap po kayo. Alam niyo po ko ako ay hindi lang tinawag ng Panginoon. Tawag kasi to eh. Hindi naman ako ang naglagay sa sarili ko dito. Kung ako yung tatanungin, mas gusto ko nga po maging servant lang ni Lord na hindi pampulpito. Hindi lahat ng servant ng Diyos nakatayo sa pulpito. May mga servant po na naglilinis ng simbahan. May mga servant na nag-aabot ng tubig. Nagluluto ng pagkain para sa kapatiran. Okay? Natatawagan para mag-ipag-pray yung mga prayer concerns. So please, pagtutuwid lang, pwede na. Kukunin nyo na to. Doon na ako. Okay. Walang problema. Sige lang. Para hindi na ako sabi ko may importante, di sabihan nyo na lang ako. Okay, ito po, mga kapatid, no? So maraming salamat, nag-agree yun ang uling message kasi inilipat ko po yung unit doon sa flat screen para kitang-kita. Okay. So mga minamahal, ito ituloy natin yung ating pong pag-uusap na hindi po kinakailangan nasa limelight kayo ng stage at saka ng pulpit para maging servant of God. Ang serbisyo sa Diyos hindi lang po nasa likuran ng pulpito, magsuot ng ganitong barong, mangaral, hindi. Pagdating ninyo sa langit, magugulat po kayo, maraming mga i-acknowledge doon na mga hindi naman tumayo sa stage, sa harapan, pero tatanggap na mataas na honors and rewards. Bakit? Dahil sa kanilang sincere, loyal and faithful service. Yun lang, magatid ka ng tubig eh. Magatid ka lang po ng magatid ka lang ng baso ng tubig sa nauuhaw na servant of God. Malaking bagay na po yun. Yan ang sinabi ni Lord Jesus Christ, ha? So marami pong yung marunong ka magtahi na napunit na damit, tinatahian nyo ng damit yung mga kapatiran, serbisyo na po yan. Ako po, kung ako lang po masusunod, kung ako lang ang masusunod, hindi ko po gusto itong ministry ng pagtuturo at paghahayag. Kung ako ang masusunod. Kasi po, marami akong masasagasaan. Malalagay ang buhay ko sa harapan na posible pong at maraming bumato pag hindi ako nagustuhan. Yan, no? Totoo po yan because I cannot please everyone. Especially, pagka lalo na basahin mo ang Biblia, apostoles at mga propetang totoo ay pinapatay agay. Totoo po yan, hindi po ako nagbibiro. Nandyan naman po sa Bible yan. Kung makikita ninyo, wala po kasi ako monitor kung saan verse. Pinatay ninyo ang mga propetang pinadala ko sa inyo. Sabi po ni Lord Jesus Christ yan, both sa Old Testament at saka sa New Testament. O ikaw, Jerusalem, Jerusalem, ano ka ba? Sabi niya. Now, take note, ano ba ang Jerusalem? Ang Jerusalem ay very religious. At alam niyo po, kung wala tayong Holy Spirit, ito magkaiba ha. Ang Holy Spirit may bunga, ang religious may forma. Ulitin ko po. Dito, hindi maintindihan ng maraming Christians yung pagkakaiba dahil halos magkatulad eh. Kumbaga, ang daming ang peke ngayon eh. Alam niyo po ba? Maraming produkto ngayon na akala ninyo original. Hindi po ako nagbibiro. Lalo na dyan sa online shopping. Nako, dyan sa online. Ilang beses na po akong napeke dyan. So, itong gabing ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa major controversial judgments, curses, and witchcraft. Nako, in the church. Judgments, curses, and witchcraft were in the church.
At bakit nagkakaroon ng ganito? At ito ba'y nakaturo sa Biblia? Yan po. So maraming salamat dun sa mag-a-appreciate na message, but meron naman din na ayaw yan na pag-usapan. Siguro kung tayo yung kasama sa partida ni Satanas at tayo ay kasama doon sa mga may assignment eh. May mga pinapadala ang Diablo na mga DPA. Alam niyo, kingdom yan eh, hindi lang church yan. Tandaan niyo po na ang topic ni Jesus hindi masyado sa church. Ang topic ni Jesus ay tungkol sa kingdom. At pag pinag-uusapan ng kingdom, lalo't yan ay itataguyod mo doon sa meron ng existing, talaga magkakaroon po ng conflict yan. Kita ba ninyo anong nangyayari dyan lang sa teritoryo ng West Philippine Sea? Di ba? Binubuli na tayo nitong mga barkong Chino sa sarili po nating perimeter. Mabuti sana kung tayo yung nag-violate, pero nakakalungkot, yung violator pa ang malalakas ang loob na magsabing, kita nyo mali yung balita nila? Kita naman ng buong mundo yung totoong balita, pero nasa denial at delusion ang China. Sinasabi nila na tayo yung nag-i-start ng gulo, samantalang sila ang pumasok sa atin. Sila yung bumangga ng ilang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sila yung nag-violate ng ating pong international treaty limits, yung ating pong karagatan. Alam niyo yung mga taong, hindi ko alam kung anong klase, no? Pero kadalasan yung mga kaaway na lang, sabi ng Biblia, yung mga deceiver, unang-una ay deceived by themselves. Okay? Dalawa po yan. Ano ang espiritong meron sa deceiver? Delusion. Ano yung delusion? Yung delusion po ay matindi po yun na yan na ang pinaka-superlative na espiritu ng kasinungalingan. Na naniniwala kang tama ka kahit mali ka na. Yun po ang ibig sabihin ng delusion. May kakaiba kang realidad. Akala natin, totoong-totoo, ito yung totoo, pero ang totoo, malayo tayo sa katotohanan. Maraming sinabi po yan, nakita ng mga apostles yan. Si Apostol Pablo ay check ko nga, kung sino ba yung tinitira ni Apostle Paul dito. Medyo controversial po ito kasi talagang judgments na po eh. Alam niyo po, may anak si Paul kahit wala siyang asawa. Ano mo? May anak sa pagkabinata? Hindi. Mga anak sa Panginoon. Okay, hindi lang isa. Marami siyang anak, yung mga churches. Pinasan niya kasi apostle siya eh. Main apostle yan eh. General apostle yan eh. Sino ba yung mga... Bibigyan ko po kayo ng 5 na lang na general, Top 5 general apostles. Number 1, of course, si Apostle Peter. Si Apostol Pedro, na siya na magiging topic natin ngayong buong gabi. Una at pangalawang Pedro. Based mismo sa pagpipili at desisyon ng Panginoong Jesucristo, ang pinaka-inatasan o binabaan niya ng mataas na authority niya ay si Apostol Pedro. Apostle Peter po. I mean, let's be biblical here. Please, batuhin nyo na po ako pag ako po ay hindi biblical ngayong gabi, ha? Bible study to eh. Bible warning. Okay, Apostle Peter. Then, may pumapangalawa kay Apostle Peter, if not pumapangalawa, ay equal. Actually, sa paningin ko po, itong 3 ito, itong 5 ito ay halos equal, especially the first 4. Sino-sino po itong top 4 na ito na masasabi ko pong walang mas mataas, kundi pare-pareho ito na mataas sa pagkakalagay ng Diyos sa kanila. Ito yung 4 na haliging apostol ng New Testament Church.
Apostle Peter, Apostle John, Apostle Paul, and Apostle James na kapatid ni Jesucristo kay Mary. Sino yung panlima? Si Jude. Mga minamahal, na kapatid din ni Lord Jesus at saka ni Apostle James kay Mary. Mas kilala sa tawag na Jude sa Bible natin. Pero actually sa original ay sa Greek Judas yan. Pero hindi Judas na masama dahil Greek yun eh. Sa Hebrew Judah yun, Judah. Mga minamahal, okay? Ayan. Maliwanag na po. Ano? Yan ha. Yan 5 na yan. Pero masabi natin ang top 4 dyan, yung 4 na pambihira na talagang para bang lamesa ba? Parang lamesa. May 4 na paa. Ang 4 na haligi talaga dyan, hindi po si Matthew, Mark, Luke, and John, kundi si Peter, Paul, John, and James. Ano pala yung sinabi mong Mark, Matthew, Luke, and John? Yun po yung mga gospel narratives. Yun po yung mga salaysay. Hindi po yun governing authority. Yun ay narratives. Pakitagalog nga ho ng narratives, ito po ay mga salaysay. Patotoo ng mga ebanghilista. So itong 4 ay evangelist, Matthew, Mark, Luke, and John, ay mga correspondent evangelist. Ibig sabihin, ang mga the way na nag-evangelize sila sa pamamagitan ng pagpapadala ng sulat. Pero yung administration at government ng New Testament Church, wala doon sa 4. Unang-una sa ulo, si Jesus Christ. At si Lord Jesus Christ ay may 4 na top. Hindi po si Michael, Gabriel, Rafael, o kung sino pa man na El. 4 po na tao ang nilagay ni Jesucristong paa ng buong New Testament Church. At ito po walang iba kundi si Apostol Pedro, Apostol Juan, Apostol Pablo, at Apostol Santiago or James. So, pag yan, hindi natin pinakinggan yung mga apostles na yan, wala na. Dahil sa kanila nilagay yung administration ng simbahan eh. Okay? Now listen, mga minamahal, si Apostle Paul ay maraming anak. Not in the flesh, but in the spirit. Kaya nga sabi niya, alam niyo maraming teacher, maraming nagtuturo, pero iilan lang ang ama. Sinulatan niya yung mga Korintian, marami man ang gusto magturo. Lain nako. Ang dami-dami. May konting alam lang sa Bible, teacher na. Meron pa nagtuturo. Ako, grabe naman itong tao na to. Lumaban pa. Ito, aaminin ko sa inyo, merong nagtuturo, napakahirap magsabi at dinidiscourage niya yung mga miyembro ko sa simbahan. Hindi na daw tama ang New Testament tithing. Kayo na po magsabi niyan. Kayo po ba'y agree na wala na po bang tithing? Ganda. Walang ordination. Walang approval sa mga ministers. Panginoon ko, pasintabi na po. Ako hindi nagiging emosyonal. Pero mag-ingat po kayo sa mga self-appointed teachers. May mga comment ba? Wala ako, siguro kaya sinadya na hindi ako makakita eh. Dahil wala, palyado lahat ng smartphone ko dito. Kasi kung makita akong comment, tingnan mo na lang kung may maganda nag-comment dyan. Pero may mga pinapasok nila yung mga simbahan. Yung mga pumapasok sa simbahan na magkokos ng division at confusion, mga padala po ng kaaway yun. Yan, Ang totoong ministro ay una tinawag ng Diyos. Pangalawa, hindi lang siya tinawag, pinili. At yung tawag at pagpipili niya, kasi ang pag-uusapan po natin, ba't nagkakaroon ito? Kasi ano ba yung in the beginning mo, Pastor Roderick? Ang buong church ngayon, I'm not talking about our church, I'm talking about the whole church all over the world, ay nasa panahon po ng judgments. Wala po akong pakialam kay mega yan simbahan mo. Meron ako alam na isang mega church ngayon, nag-landslide. Ilang mega churches na dito sa Pinas. Hindi na pati sa Amerika. Gumuguho?
Bakit? Sinong gumagawa? Well, pwede nyo sabihin na ang Diablo. Well, may mga padala ang Diablo, oo. Pero pagka ang Panginoon nagsimula na pong ang judgment, malalaman natin ang judgment nandyan na sa bahay pag nagsimula na po ang division. Okay Ako po ay nagsasalita dito as a prophet. Hindi po ako self-appointed. Baka sabihin niyo po, self-appointed ako. Bata pa po ako, tinawag ako ni Lord sa age of 12. Sa 17 years old po ako, sunod-sunod na po ang mga prophetic visions at kinonfirm ako na propeta ni dating Pastor Ernie Abella. Marami po sila doon sa Davao. At akala ko po yun hindi sinasadya. Pero before Ernie Abella, para may konting background lang, baka sabihin ninyo, ito si Prophet Roderick, propetahan lang yan. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko gusto to dahil ang ambisyon ko ay maging scientist. Kauna-unahang Pilipino astronaut. Nasaan na? Nasaan na yung pangarap ko? Nasa buwan na, naiwan ako. Mabuti pa yung pangarap ko, nakakit na sa buwan Pero ako naiwanan dito sa lupa. Ang fascination, ang obsession ko, ang passion ko when I was still a kid was science. Or at least magiging engineering man lang, Gusto ko pong maging supporter ng church. Sa tutuhanan lang. Pero hindi nangyari yung gusto ko Sa edad na 15 anyos, 14, 15, ako po ay personal na kinandong ni Alex W. Ness sa Morris Cirulo sa PICC. Hindi ko po gawa-gawa ang istorya na yan. Philippine International Convention Center 1985, pinaupo niya po ako at pinatungan nila ako ng kamay ni Reverend Alex Ness at saka ni Reverend Paul Trulin na mga top speaker ni Prophet Morris Cirulo 1985. So, ang unang-unang kumilala sa akin ay ang Morris Cirulo team. I'm not saying yung Morris Cirulo na officers dito, but kundi yung mismong mga speaker sa Morris Cirulo. Hindi ko po pinapalaki ulo ko dito. Dahil kung talagang gusto kong yumaman, matagal na po akong mayaman. Kung ako'y mukhang pera. Naging punong-puno ng sacrifices ang buhay ko simula nung ako'y naging servant ng Diyos. Maraming mga pagkakataon na nawala dahil I have to follow God. I've been serving the Lord for 41 years straight and still serving. Pagdating ko sa Amerika, nung pinadala ko ni Lord doon, ilang prophetic groups. Kaya nga sinasabi, maganda kung ikaw ay magiging installed ng pastor. Sino nag-install sa'yo? Saan? Sa Ambassadors for Christ. Noong 18 po ako. Diyan sa Launglaan, Manila. Okay? In fact, ang unang ordination ko as a minister ay nanggaling kay Sister Meng, Profesora Meng Permejo sa Disciples of Christ. Nung ako po ay college student pa sa Polytechnic University of the Philippines. Siya po ang unang-unang nag-encourage sa akin na tanggapin ang ordinasyon bilang isang pastor. At yun po'y kinonfirma ng Ambassadors for Christ Fellowship. Bago ka maging pastor, bago ka maging propeta, madami kang pagdadaanan, may proseso yan. Hindi yan biglang lilitaw na parang kumidlat, kumulog, umulan ngayong gabi, bukas nandiyan ka na. Ano ka, mushroom? May in the making po yan. Kahit sa Bible, si Moses ay 40 years in preparation. May preparasyon po. Yan lang po. Kaya kung tatanungin po ninyo yung credentials namin, kung credentials lang po, di tanungin nyo po yung mga nag-ordain at nag-install sa amin. Yan po.
At any rate, iwanan ko po muna yan. Very important kasi dahil si Apostle Paul kumilala sa pagpapatong ng kamay at pag-i-install ng mga authorized. Bakit po? In the beginning, sa unang mga chapter ng Biblia, we have seen the creation story. It was an exercise of God's power. Yes or no? Pakisulat na lang sa comment section ninyo kung meron nag-yes. Sa creation, sa Genesis, hindi ba ang unang-unang bumulaga sa atin is the exercise of God's power? Oh yeah, the creation, and God was saying this, and God was saying that, and God was saying, and God said this, and God, and it was so. Wow! Grabe na power. But the exercise of God's power, besides, mga minamahal, na He was bringing about the creation, connotes the acknowledgement of divine authority. In the beginning pa lang ng Biblia, it's all about divine authority. Divine authority. Lahat ng display ng power ng Diyos connotes sa divine authority because God is a God of order. Creation came to be because of God's order. Please reply yes or no. All creation came to be because of God's order. God ordered this and God ordered that. Di ba? Now, saan papasok ang Satanas dito? Saan papasok ang Diablo dito? Well, if the Spirit of God is a spirit of order, ang espiritu ng Diablo ay kontra sa Diyos. We have seen an earth doon sa Genesis 1:2 na out of order. It was chaotic. It was tohu babohu sa original na Genesis. The Haaretz, pag sinabi pong Haaretz is the earth was tohu babohu. Ang ibig po sabihin, in a chaotic, formless, without shape, disordered. And God set order, let there be light. God's word, the light of God, that's the order of God. Yan. Now, here comes Satan. Si Satan, lagi niyang itwist ang salita ng Diyos. He wants to come against that authority. Diyan nagsisimula ang judgment when you come against the authority of God. Diyan na magsisimula ang trouble when we come against the authority of God. Nalaglagay ang Diyos ng kakatawan sa kanya in the person of Adam. The first high priest of planet Earth, Adam, the first man dun sa Eden. Sabi nila. But I see Adam more of God's representative. God gave him all the dominion and the authority. Okay, sa iyo yan. Now, yan ang gustong kunin ni Satan. Because Satan, wala siyang divine authority when he rebelled against God. When you come outside the umbrella of God's covering, pag lumabas tayo sa covering ng Diyos, immediately, putol ang authority. And we cannot create authority on our own. We are not authorities. Kaya nga ang kingdom ay Basileia, susunod po Exousias, susunod Dunamis. Marami gusto na kaagad yung Dunamis. Ano ba yung Dunamis? Yun yung Acts 1:8, you shall receive power when the Holy Ghost. That's Dunamis. Ito yung mga gifts. Kala nila pag may gifts, may authority na. Eh, hindi lahat ng may barel ay pulis at sundalo. Hindi po lahat ng may armas at barel ay pulis, alagad ng batas, at saka sundalo.
May mga rebelde na may mga ganyan din. Diyan nagkakamali ang marami sa dunamis. Gusto makatangs, mag-speaking in tongues, makapagturo. Iyon yung dunamis. Pero, checkin kung ikaw ba ay authorized personnel to use yung mga weapons of power. Kasi yung dunamis ay mga more on mga equipment. But are you authorized? Yun ang exousias. Ibig sabihin, may delegated, appointed authority ka na. And you can only have delegated, appointed authority when you are under or connected sa isang government. It's called the Basileia, the Kingdom of God. Basileia muna, gobyerno. So pagka yung gobyerno, may sangay yan sa ilalim ng gobyerno, ano po, Armed Forces of the Philippines or Philippine National Police, that will be there. Doon mo makukuha yung lisensya mo at yung authority mo na humawak ng mga firearms. Marami, akala nila totoong Christians dahil may mga firearms. Wala niyo, nakakalungkot dahil nasa last days na po tayo. In the beginning, we have seen the exercise of God's power, connoting the acknowledgement of divine authority. Authority was given to Adam, pero it was, mga minamahal, ninakaw. Nino? Sinong nagnakaw? May isang, kita ninyo, maybe an church, the church is like a Garden of Eden. Maring ang church ay Garden of Eden, pero nakakalungkot, hindi lahat sa Garden of Eden, tao lang. Okay, bakit po? Amazing the story ng Garden of Eden, hindi lang si Adam and Eve nandun. May ahas na marunong din pong magsalita. Ano ba ang ginamit ng ahas para ma-deceive si Adam and Eve o si Eve? Hindi naman yung ahas sumayaw. Sumayaw ba yung ahas, Brother David? Hindi man. Sumayaw ba yung ahas? Hindi. Nag-exhibition ba yung ahas? Hindi. Hindi nag-strike. Hindi din siya nag-exhibition. Pinaplano niya na madala niya si Adam and Eve. Bukod sa nakawan sila ng authority, madala niya, pag nakuha yung authority yun, si Satan na magiging God of this world. Kasi Adam was God's representative. The authority of God was on Adam. So gusto makuha ng ahas. Paano nakuha? Si Eve. Sa pamamagitan po ng talk. Oh, the devil loves to talk. He talks too much. Tatlong hayop at tanungin niyo sa akin kung sino sa tatlo ang may authority. Parrot, eagle, at lion. Sino dyan sa tatlo ang walang authority? May I ask? I will give you 3 animals. At sabihin nyo sa akin, among the 3, sino ang walang authority? The parrot, the eagle, or the lion? Tingnan nyo nga kung may sumagot na. Di ba? Sino ang walang authority? Parrot. Sino ang pinakamaingay dyan? Talk sa lot. The parrot. The parrot, oh, they love to talk. But they cannot fly high. The eagle is quiet. The eagle is silent. But it can soar above the storm. The lion is quiet and silent and is the king of the beasts, the king of the jungle. There is power in silence. Alam ninyo kung ang lata ay may laman at ang lata ay walang laman sa ingay.
At hindi lahat ng tao alam yan, only the wise. Mga kapatid, pwede kong habaan itong pagtuturo na ito. Pero katulad niyan, may sinabi si Apostle Paul na warning dito. Oh, maraming salamat po. Kasi kinakailangan po maliwanagan ito eh. Kasi hindi porke may alam niyo po, hindi porke may alam na tayo ng salita ng Diyos, authority na po tayo. Magwe-wait po tayo niyan. May waiting po yan bago yan makuha. Kasi po, ayaw natin makuha ang judgment. Now, bakit mo nasabi na ang churches ngayon maraming divisions? All over the world po, ang churches ngayon. Ang churches po ngayon ay nagsasuffer ng major divisions. Bakit nakapasok? Because the churches karon ay under God's judgment. The church is being judged right now. And the very first thing sa judgment is PROBING. Probing and proving. Probe and prove. Probe and prove. Probing means susuriin, bubukalkalin, palilitawin. Probe, examine, observe, to carefully examine. Di ba, once upon a time, meron yan the probe team. Tapos probe means, baba ka ng ebidensya. Sa judgment, hindi ina-entertain ang talk na walang ebidensya. Ay, naku po, maniwala po kayo. Though may power and testimony, pero mas matimbang at mabigat ang evidence. You can have all the talk in the world, but you don't have evidence. That doesn't make you credible. Nakakalungkot dahil ang daming mga nag-twist ng Word of God ngayon. Sabihin, hindi na daw uso yung tithing. Hindi na uso yung mag-submit ka sa mga pastor. Hoy! Takot po kayo. Ano ba? Nakapasok na ba ang ahas sa mga simbahan? Wala nang pagkilala sa authority. Sasabihin natin, mahal natin yung Diyos na hindi natin nakikita. I only serve the Lord. I love God. I love God, but I hate my pastor. Hindi mo alam na yung pastor mo yun, yung pinadala ng Diyos na kumatawan sa Diyos. Paano ka paniniwalaan ng Diyos? Mga minamahal, it's all about judgment. I wanna talk about this shaking na nangyayari ngayon. Okay? Major crisis darating. Grabe ang mga crisis na darating ngayon. Pero bakit? Inaalaw ni Lord. Prophetic tayo ngayong gabi. Because miracles. There can be no miracles. No miracles kung walang crisis. Miracles happens during crisis. So, kung gaano kalaki yung crisis will determine kung gaano kalaki yung miracle na mangyayari. Oh, that's positive. Yeah, that's positive, all right? But here's the 3 great end time tests. Ito po. Ito yung 3 great end time tests. Nako, sana kahit pa 2 oras ako magsalita dito eh. Kahit hindi na ako mag-apunan eh. Oh, di ba ang purpose ng shaking ay rem-rem? Rem-rem, 50-50, 50-50. Magdaramdam ba tayo kung yung church natin mabiyak, mahati, kumonte? Hindi. Bakit? Diyos yung gumagawa. 50-50, 50-50. Sinabi ni Lord, 5 ay wise, 5 ay foolish. O, hindi ba yon fair? Wise ka? Eh, kanino ka makikinig? Doon sa authority. Foolish tayo, kanino ka makikinig? Doon sa serpent. Ano ang merong espiritu yung serpent? Lies. Puro kasinungalingan po yan para makadeceive. Ito pong mga siserve ko sa inyo na mensahe, puro Biblia po ito. Number 1, great end time test, test of love. Ay, ito, nako, gagamitin palaban sa pastor ito. Test of love.
Okay, paano malaman kung mahal mo yung isang tao? Simple lang. Kung may mali, kinokorek mo. You correct the person with love. Okay? Meron yan sa short video, yung reel dyan sa YouTube about an atheist na kinonfront yung preach about Kwan. Kayo, tingnan nyo na lang dyan. Makikita nyo naman sa YouTube yun. May mga video dyan. Open rebuke is better than secret love. Test of love. Now, paano mo masasabi, sa tingin ninyo, na kanino ang love? Nasa pastor o nandoon sa mga rebelde? Yan, na magandang tanong. Na kanino yung love? Yung pong pastor ninyo, parang doktor? Yan. Pagka may emergency, parang doktor din. Napakalapit yung word na pastor sa doktor. Di ba? Nakakalungkot sabihin, ganito may mga kilala ako na nagbukas ng malaki na business nila na ang pinabukas nila ay artista. Hindi ko nababanggitin kung sinong artista. Artistang bakla. Alam niyo po ba kung magkano yung talent fee? Daang-daang libo ang hiningi. Sa isang gabi lang na-appear yung bakla na yun. Pero ang pastor nila, dinyeta nila, ni 5,000 hindi sila makapagbigay. Nakasama nila yung pastor na yun through thick and thin. Hindi po ako yun, ha? Ito po yung isang lugar lang na napuntahan ko. Nalungkot, basag ang puso ko sa pastor na yun. Sobrang ng daming sasakyan. Hindi na nga alam kung saan ipaparking. Pero hindi nila mabigyan yung pastor nila ng kahit pinaglumaan. Na pag may problema, iiyak dun sa pastor. Di ba nakakalungkot? Medyo pagtutuwid po ito. Teka, sandali. Mabuti pa sa Korea eh. Mahal na mahal nila yung pastor. Dahil yung, alam niyo ba kung anong meron yung presidente ng Korea kaya magkaroon ng pastor. Bakit? Dahil yung mga Korean believers, sobra nilang love yung mga pastor nila dahil ang tingin nila sa mga pastor nila ay representative ni Jesus Christ. Diyan sa Korea, kaya binebless yung Korea. Ano ba, kumusta yung... I'm not talking about North Korea. I'm talking about South Korea. Mabuti pa sa South Korea. Mahal nila yung mga pastor nila. Hindi ko sinasabi to para sa akin, mga minamahal. I am speaking in behalf, lalo na yung mga naghihirap sa mga probinsya. Nawa ako. Minsan may mga pinupuntahan ako na mga pioneering pastor, hindi na, nagtulong ako sa kanila, hindi na ako maghingi ng offering. Hindi na ako tatanggap ng offering, ako pa bibili ng kulang nila. Naawa ako eh. Yun at yun yung damit, iba na ang amoy ng pastor. Ano ba tingin nyo sa pastor? Janitor ng kalye? Kawawa naman. Lingkod ng Diyos yan. Yan. Maganda. October pa ba ngayon? Tama ito mensahe ko na angkop sa... Hindi, alam nyo, mabuhay yung mga nagpo-post. Hindi sila perfect. Ano ba inaasahan ninyo? Parang driver ng sasakyan. Yung pastor. Bakit? Pag kumain ng masasarap, iwan ka lang. Hindi, doon lang yung pastor sa labas. Ay, hindi po ganyan. Baka pagsisiyan natin yung isang araw pagdating natin sa langit. Sasabihin ni Jesus Christ, ganito ang ginawa ninyo sa akin sa lupa. Ha? Kailan, Lord? Baka magulat kayo isang araw, mga minamahal, pagdating natin sa langit, yung mga minaltrato nating pastor, sasabihan tayo ni Jesus Christ, ganito ang ginawa ninyo sa akin sa lupa. Sasabihin naman, kailan ba namin kayo ginanyan, Lord? Ayan. Ang sasabihin ni Lord,
Kailan? Hindi ba sinabi ko sa inyo na yung mga padala ko na kumakatawan sa akin, ano ang gawin nyo sa kanila, ay ginawa nyo na rin sa akin? Malin nyo po yan. Kasi kung ang pastor na katulad ng mga kulto, iba naman yung kulto. Iba yung kulto. Hindi ko po kinukonsinti yung kulto. Maraming kulto sa Mindanao. Hindi yun, yung mga naging hari, naging Diyos na pastor, na inaasawa yung mga dalaga doon sa simbahan niya. Hindi po ako sang-ayon doon. Hindi yung pastor na totoo, mga asong lobo yun. Hindi yun ang klase na pastor na tinutukoy ko dito. I'm talking about the real pastor sa simbahan. Na nag-uukol ng panalangin, prayer niyan, gumawa ng preaching, ipapakain. Mahal na kaya ngayon, tignan niyo po, magkano na kaya ang pinakamurang budget meal ngayon sa Jollibee? Halos kulang-kulang 200 na. Dati, makakabili. Kung yung mga pagkain dyan sa tindahan, nagtaas na. Binibili pa rin natin. Sabi, mahirap na yung Pilipinas, pero tignan mo yung mall, puno. Anong klaseng Pilipinas yan? Mahirap, pero puno ang mall. Grabe traffic. Sabihin ng mga tao, walang pera. Totoo ba yun? Kung walang pera, di walang tao sa mall sana. Sa Iligan lang punong-puno yung Robinsons, wala akong maparkingan. Minsan nakakailang ikot ako doon para ako nag-Jericho March na. Wala akong maparkingan. Sabihin, walang pera, mahirap ang buhay, pero bili pa rin. Di ba nga, may kanta si Michael B. Kahit ang mahal-mahal na ng kape, masabi lang na sosi tayo, pipila tayo, kahit mahal na yung kape, kahit ang ulam natin mamaya sa gabi, tuyo na lang. Naka-Starbucks lang tayo. Di wow. Di ba? Mga minamahal, bakit mo biniring up yan, pastor? Kung yung pagkaing bukas, dinudumi na natin sa palikuran, ginagastosan natin. Ready tayong bumili ng mamahaling pagkain ng katawan na nabubulok. Hindi ba natin nakikita yung pagkain espiritual na hinahanda sa atin ng mga pastor natin? Check niyo po kung anong quality ng pagkain. Pinapakain yung kaluluwa. Kung prepresyohan kaya yun, paano kung lalagyan mo anong message natin, pastor? Depende sa budget nyo. Pastor, bigyan mo nga kami ng mga matataas at mga very powerful na message. Depende. Pwede, pero depende. Ginaganon ba tayo? Hindi. Gusto mo magandang message? Ito yung price tag. Di ba, bumili ka ng masarap na pagkain, mataas, pero hindi ginagawa ng pastor nyo yan. Pero pumunta kayo sa restaurant. Pag pinili nyo yung masarap na pagkain, ang mahal-mahal. Test of love. Sino talaga yung nagmamahal? Yung pastor o yung membro lang? Now, listen. Nakalagay sa Bible. Yung love na sinasabi, kasi maraming mga ginagamit din ito Ito yung mga taong pinipilipit yung pag-ibig Pastor, magpatawa. Walang problema. Hindi po issue ng forgiveness ito, mga kapatid. Ito po yung issue ng pagbabaluktot. Hindi makapagpatawad. Sino may sabing hindi makapagpatawad? Tapos, wala ka pang ginagawa, kinekers mo na daw. Sino kaya naman demonyo yung nagbulong sa inyo na kinekers kayo? Di ba? Medyo umaapoy po ako dito, pasensya na. Mas maganda yata naman yung pastor na maapoy kaysa yung pastor na malamig na bangkay. Ang love ay malalaman lang natin sa isang tao kung may order yung buhay niya. True love ay resulta ng orderly life. Sabi ko sa inyo. Saan mo nakita naman yan? Gusto niyo malaman? Di ba sabi ni Jesus? Because lawlessness shall abound. Alam niyo yung sinabi niya? Nasa Matthew 24. Sa huling araw, lawlessness, ibig sabihin because lives
They will no longer follow the order of God. Their love shall wax cold. O, di ba klaro? Dahil hindi na matuwid yung buhay, yung pag-ibig nila ay manlalamig na din. So, ang totoong love ay resulta ng matuwid na pamumuhay. Sino ba ang tunay na nagmahal sa atin? Okay, bigyan ko po kayo ng sample. Wala ko ba kayo napansin? Lahat ng tao nagmamahal sa atin, nasasaktan tayo. Taong nagmahal sa'yo o taong minahal mo? Basta tao, minahal mo, sigurado po, may aray. Bakit si Lord wala? Gusto niyo malaman? Kasi ang Diyos matuwid. Diyos lang po ang makapagbibigay ng totoong pag-ibig dahil siya po ay Diyos na matuwid. Ang sabi ng Biblia, walang taong matuwid. There is none righteous, no, not one. A lawful, orderly life is a righteous life. Yun po makakapagbigay ng true love. So, kung lumalakad ka sa paths of righteousness, maganda yung love. Pero pag wala ka na sa paths of righteousness, sigurado yung love, mamamatay na rin yung apoy niyan. Huwag niyo pong basihan sa akin, sabi ni Jesus Christ, Lord Jesus Christ yan because their lives will be out of order. They love disorderliness or lawlessness shall abound. That is without order. The love of many shall wax cold. Brother shall betray their brother. Test of faith. 3 test yan sa end times. Test of love, test of faith, test of obedience. Ngayon na po. Now, kapos na naman tayo, no? Patusundan ito. Kasi alam nyo, hindi pa po ako tapos sa judgment, curses, and witchcraft. Totoo, pastor? Pwede magkaroon pa rin ng curses sa New Testament? Ay, yes po. Yes. Sino nag-curse yung pastor? Hindi. Pag ang isang Christian na curse, he cannot point, mga minamahal, pinpoint finger sa pastor nila or sa kapwa niya. Bakit to? Simple lang, ang curse ay resulta ng unrighteousness. Kahit sino pa ang mag-curse sa inyo, if you are righteous, it will not work. It won't work. If we have the righteousness of God, if we abide in the righteousness of God, walang curse nakakagat at tatalab sa atin. Mas malakas ang righteousness. Sabi ko nga po, righteousness ang pinag-uusapan. Not self-righteousness, but God's appointed righteousness. Righteousness in Christ, righteousness in the Holy Spirit, righteousness in the Word of God. Dapat yan naka-align. May alignment po yan. Hindi pa pwedeng, natin malaman kung nagwiwigil na. Kung may diferensya na yung camber at wheel natin, may alignment po yan. Nakabuka ka na ba? O nakatiwangwang? Naku, magwiwigil na po yan. Takbo na yan. Pag yan po hindi properly aligned or misbalance, sigurado po ang takbo ng sasakyan ang pangit. At doon, dahil sira yung alignment, ang takbo niyan hindi tama, and in the long runs, aksidente ang ending niyan. O, sino ang may gawa? Di ba tama? All truth is parallel. Curse or curses ay results ng unrighteousness. And don't blame it on anyone. You cannot blame na, ay, kinurse ako siguro ng kapatiran. Ay, kinurse siguro ako ni pastor. Hindi po. Kung righteous ka, hindi tatalab yan. Niwala kayo sa akin. Walang curse na tatalab sa taong may righteousness ng Diyos. Witchcraft. Spirit of witchcraft in the church, yes.
Ito ba yung mga herbal? Ay, nako, ito na naman. Patapos na po ito. Physical naman yan. Kala nila pag may kandila ka, witchcraft. Pag meron kang mga dahon-dahon, witchcraft. Ay, hindi po. Yun po'y physical sa Old Testament. Physical na gamit yun ng mga magpa-practice ng witchcraft sa Old Testament. Ang hindi, huwag niyong bantayan yung herbal. Baka binabantayan ninyo, may dalabang herb yan. Nako, sana naman kayo nakaturo. Lahat nga ng gamot nandyan sa dahon eh. So, pagka ginamot mo yung sarili mo ng dahon, witchcraft na. Kung may sugat ka, gumamit ka ng langgas ba tawag doon? Gumamit ka ng bayabas, dahon ng bayabas, naglanggas ka ng bayabas eh. Bagong panganak ka o bagong circumcise ka o may sugat ka, eczema or ano, nilanggasan mo ng bayabas, witchcraft na. That's stupid, mga minamahal. Witchcraft is worship of the devil or following the devil. That's the essence of witchcraft. Either you're worshiping or you're following the devil in what? In rebellion. Sabi po ng Bible, ang bantayan natin ay yung spirit of witchcraft. At alam niyo po, ang mga witch or witches ay capable na mang-hypnotize. Kaya alam niyo, may isang grupo na napuntahan ko. Lahat ng elders ng simbahan na yon, ginabi-gabi niya for 7 days straight, 7 nights straight. Yung appointed pastor ng church na yon, hindi niya gusto dahil siya ang gusto magiging pastor. So ginabi-gabi niya yung mga elder. Nilala niya sa mga coffee shop at nakonbinsi niya yung mga elder ng simbahan na magpirma para i-oust, patalsikin yung pastor. Pero hindi nag-work. Nung nagrepent na yung mga elders, lahat ng mga elders, ganito ang remark doon sa pastor. Pastor, hindi namin alam, pero nung kausap kami nung taong kumukumbinsi sa amin para kaming lahat nawalan ng tamang pag-iisip. One by one, ito pong mga elders na ito ay kumanta dun sa pastor. Anong nangyari? Hindi po namin gusto, pastor. Para kaming na-hypnotize. At alam niyo po kung sinong gumawa, yung sana magiging assistant pastor nung pastor. Kaya lang hindi makapaghintay eh. Yan mga Absalom spirit, pinapatay na yung David. So alam niyo po ba na malakas makapag-convince o makapag-hypnotize ang mga may spirit of witchcraft? Paano ko malalaman na may spirit of witchcraft? Simple lang po. Tignan niyo po kung may spirit of rebellion. Witchcraft is as the sin of rebellion. Or rebellion pala, binaliktad ko. Rebellion is as the sin of witchcraft. Kaya na-notice niyo, pag may nagrebelde against divine authority, appointed authority, parang yung masalitaan niya, magnetize niya talaga. Bakit kami na magnetize? Ba't kami na hypnotize? Ba't kami na mesmerize? Sa spirit of witchcraft. Yun po. Magandang gabi po sa inyong lahat at ating pa pong bubuting-tingin ang mga pinasasabi ng Panginoon sa 1 Peter at 2 Peter. Pakibasa na lang po ang mga warning sa Paul. Ulitin ko po, ang 4 na nag-warning, Paul. 5 na sila. Paul, Peter, James, John, and Jude. And next week, bubuting-tingin natin itong 5 general apostles na ito na nag-warning nung late apostolic age bago dumating ang dark ages. Dahil ang church noon ay masyado na pong polluted bago sila pumunta sa dark ages. At pagdating nga sa dark ages, ang buong Europe na pinakaunang naging Christian ay halos naubos because of the Black Plague. Magtataka po kayo, yung dark ages
ay halos walang masimot, halos naubos ang tao sa Europe. Maniwala po kayo. Bakit? Because Christianity was so defiled with witchcraft. Magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos Ama. Nagpapasalamat po kami sa gabing ito na kami po ay nakapagsama-samang tumanggap ng inyong word. I pray na hindi po tao, kundi ang Espiritu ng Diyos, ang salita ninyo at boses ng Espiritu ang aming pong susundan at hindi mawala sa focus si Lord Jesus Christ. I-preserve nyo ang righteous, Lord. I-preserve nyo po dahil nakikita namin na you are coming very soon. And all the glory goes to you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Magandang gabi po sa inyo lahat at maraming salamat sa pagsubaybay sa Bangon Sundalong Kristiyano.